ang taong ay tubusin upang siya ay makapili, mapaghirog ng Diyos. Dakilang biyayang pangako niya, subilay na sa aban niyang pagkatao sa buhay niya. At sinawit niya Maria, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, subilay na. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. At tayo rin ay nagdiriwang ng linggo ng banal na awa ni Jesus. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas na sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debusyong ito para patuloy nating harapin niyang may lubos at napagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon, ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Sa misa din ito, atin ding ipanalangin, isama sa ating mga panalangin, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na biktima ng kalamidad, lalo na ng lindol sa Taiwan at sa Japan. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin ang pagpapala at pagpapatawad ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami.
Excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin. Makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bukong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin
ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Tunay na nagahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipin ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarurusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang.
siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagang tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagibihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas ay tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri
at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Happy Easter po, sapagkat Easter pa rin po tayo ngayon, no? Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng magandang gabi. Ayun. At habang binabati niyo po sila, pakitanong nga po sila, "Kapatid, kailan ka huling nagduda?" Baka iba yung mga nasa isip nyo. Ano yung mga pinagdududahan nyo sa buhay? No? Mga asawa nyo? Mga kapitbahay nyo? Kailan ka huling nagduda? Nagduda sa kakayahan mo at nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sa totoo lang po, okay lang naman na magduda. Darating talaga sa ating buhay na minsan nagdududa tayo. May mga pagkakataon na minsan nagdududa tayo. Pero okay lang po na magduda. Because the moment you doubt, you are giving another possibility to accept new things and new ideas. Pagkat po tayo ay nagdududa, binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating sarili na magkaroon ng bagong ideya o bagong pananaw. Minsan may mga tayo sa buhay, "Lord, bakit ako nagkakaganito? Bakit nangyayari ito sa akin?" Minsan pinagdududahan po natin ang ating mga kakayahan. At minsan pinagdududahan natin ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin yung buhay natin. When everything is uncertain, just have faith. Kung may mga pag-aalinlangan po tayo, manampalataya ka. Walang dahilan para sumuko, sapagkat sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, "Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka." Maniwala ka na laging may pag-asa, dahil may awa ang Diyos. Amen? At ito rin po ang sentro ng ating pagdiriwang ngayon. Tayo po ay nagdiriwang ng linggo ng banal na awa. Sa gitna ng ating mga suliranin sa buhay, sa gitna ng ating mga pagdududa sa ating kakayahan, sa gitna ng ating pagdududa sa kakayahan o sa kapangyarihan ng Diyos na buguhin ang ating buhay, at kung patuloy tayong kumakapit at manampalataya sa Kanya, ang Diyos ay di magatubiling buksan ang Kanyang awa at habag sa atin. Palagi natin sinasabi, may awa ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating mga suliranin sa buhay. At kung patuloy tayong kakapit at manalig sa Diyos, patuloy tayong mananampalataya sa Kanya, darating ang araw, sa habag at awa ng Diyos, makakalaya rin tayo kung anuman ang nakakulong sa ating buhay. Amen? Mga kapatid, naalala ko po ang isang kwento. Meron pong kwento ng isang pari
Meron pong isang pari na nakatanggap ng tawag mula sa isang ospital upang magpahid ng langis, anointing of the sick, sa isang babaeng may sakit na kanser. Sinabi din sa kanya, sa pari, sa tawag, na ang pasyente ay isang bilanggo din. May kanser, bilanggo. Yun po ang pasyente. Ipinaliwanag sa kanya ng isa na may kasamang pulis sa silid habang ginagawa ang pagpapahid ng langis, at yung pulis na yon, yun din po ang makakasama niya sa panalangin o sa pagdarasal. Pumunta po ang pari, dumating sa hospital room ng may sakit, mahinang kumatok at pumasok. Sa kanyang pagpasok, nakita niya ang babaeng may sakit na nakahiga sa kama at malapit sa pinto. Nakita din ng pari ang isang pulis sa loob ng silid na nakaupo sa kabilang gilid ng kanyang kama, sa kama ng may sakit. Ilang dipa ang layo nito. Lumapit ang pari sa may sakit at yumuko ito. Agad nagsimulang magsalita ang babae tungkol sa kanyang pananampalataya, kung gaano siya naniniwala sa Diyos. At siya din ay nananalangin sa kanyang mga anak at mga apo. Kung makikita po ng pari ang babae, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang kanyang balat ay tila manipis. Siya ay nagkaroon ng isang malalim na pananampalataya na niyakap ang kanyang karanasan sa kanser. Habang nakayuko ang pari at dahan-dahang binuksan ang lalagyan ng langis para sa anointing of the sick, nahagip ng kanyang mga mata ang mga posas na nakalawit sa sinturon ng pulis. Kumbaga, habang siya ay binubuksan niya ang langis, nakita niya ang posas ng pulis. Hindi niya maiwasan mapatingin sa mga posas na nagpapaalala sa kanya sa sinapit ng may sakit. At habang siya ay nakikipag-usap at nagdarasal, mas nadama ng pari ang pinakamalalim na pananampalataya ng may sakit na hindi pa niya nakita kanino man. Mga kapatid, ang imahe ng posas at ang pagpapahid ng langis ay nagsisilbing paalala na lahat tayo ay naghahangad ng kalayaan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Gayunpaman, lahat tayo ay nakaposas sa mga nakaraang desisyon natin sa buhay. Tayo ay nakaposas sa kasalanan at kailangan natin ng habag. Kailangan natin ng awa ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, upang tayo ay makalaya at maligtas sa kapahamakan. Ang bedside, ang pagpapahid ng langis, ang kumpisal, ito ay kinikilala bilang lugar ng awa ng Diyos. Lugar ng pagpapalaya at pag-ibig ng Diyos. Isang lugar na kung saan handa nating isuko ang lahat sa Diyos dahil alam natin na dakila ang kanyang habag at awa sa ating lahat. Mga kapatid, ito din po ay isang paalala sa atin. Habang tayo ay nagdiriwang ng linggo ng banal na awa, celebration of the divine mercy, mayroon man tayong mga pagdududa, katulad ni Tomas. Pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, pagdududa sa habag at awa ng Diyos, pagdududa sa kakayahan natin bilang Kristiyano, pero ang linggong ito ay nagpapaalala ulit sa atin, kagaya ni Apostol Tomas, nawa ang linggoing ito, ang mga pagdududa natin ay mapalitan ng tuwa at dakilang pananampalataya. At masasabi natin, Panginoon ko, Diyos ko. Ang mga pagdududa natin na kailan may nalagpasan natin, sa huli, masasabi natin,
Yun pala yun. Sa gitna ng ating mga pagsubok at nang malagpasan na natin ang ating magsubok sa buhay, minsan po masasabi natin, yun pala yun. Naroon ang Diyos. Sa habag at awa ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan. At ang linggong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkukulang man tayo sa buhay. Dahil sa habag at awa ng Diyos, kakayanin natin ito. Amen? Pakisabi po sa inyong mga katabi, kapatid, may awa ang Diyos. No? Panginoon ko o Diyos ko, dahil sa iyong habag at awa, kami ay iyong niligtas. Kami ay iyong pinalaya sa mga posas ng kasalanan. At kahit paulit-ulit po tayong magkakasala, ang Diyos ay handang magbigay ng kapatawaran kung tayo ay taos-pusong humihingi ng tawad sa Kanya. Remember, God's mercy is greater than our sins. Ang awa ng Diyos ay higit pa sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, naalala ko po ang isang kanta na nagsasabi, kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Amen. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa misang ito, hingin natin sa Panginoon na bigyan pa niya tayo ng lakas at bigyan niya tayo ng biyaya upang tayo ay magpatuloy sa paglingkod sa Kanya ng may taglay na pananampalataya. At tayo nawa ay maging instrumento ng awa ng Diyos para sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ati po itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw
ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali. Okay na. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Tubig ng buhay, paglalakbay at tungo sa bagong buhay. Pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batisupas. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming Mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan.
Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y namatay, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na ang mga kapatid namin na inaalala namin ngayon sa misang ito, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos,
at ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na mga kagaling na utos na turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa amin, at huwag mo kami ipagtulot sa puso. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang pangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyahan sa kanyang piging. Panginoon, iyong karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya'y namatay, at ngayon siya ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Sa panahon ng ligmahan